kapatid naman na si asan ba yan? Eto, na si Ramon Tulfo o Simon Tulfo, mga bossing. Sabi, isa-isa nang lumalabas ang mga baho noong panahon ni Pangulong Digong. Natutuwa ako doon sa mga DDS eh. No? Banat ng banat doon sa flood control. Yung mga DDS. No? Galit na galit kay Pangulong Bongbong Marcos. Galit na galit doon sa mga kontraktor. Kaso, nung sinabi ni Bato, kailan po ba kayo nag-umpisa na maugnay doon sa mga flood control? Sabi nung Diskaya, si Sara, mga mga 2016. Si Bato, hindi mo alam talaga kung kakampi ng dating Pangulong Duterte to eh. Doon, laglag na naman ang dating Pangulong Duterte. Laglag na naman ang mga Duterte. No? Hindi mo alam kung ano ipipinta no mukha ni Bato de la Rosa. Kailan ba kayo nag-umpisa doon sa mga flood control project, etc.? Mga 2016 po. Gustong linawin ni Bato, baka magbago yung yung sagot ni Sara Diskaya. 2016 po talaga. Yun nga. Di ba? At ang balita pa, paborito daw mga bossing ng dating Pangulong Duterte etong mga Diskaya bilang kontraktor nung panahon niya. Isa-isa nang lumalabas ang mga baho noong panahon ni Pangulong Digong. Yung mga DPWH flood control project na ghost di ginawa mga overprice ay nangyari noong administrasyon ni Digong. Kaya tayo ay binabaha ngayon at dahil sa katarantaduhan noong administrasyon. Di ba? Logic na lang mga kababayan. Kung lahat yan, ilan? 14,000? Tama ba ako? Pakicorrect na lang ako kung ilan yung flood control ni dating Pangulong Duterte. 14,000 flood control. Kung meron talagang nangyari na flood control o meron talagang mga flood control na itinayo ng panahon ng dating Pangulo, alam nyo, gumagana ngayon yan. No? Hindi tayo binabaha ngayon. Hindi naman po ang flood control naman mga kababayan. Eto, itinayo ko to hanggang termino ko lang tatagal ito. Pagkatapos ng termino ko, kailangan magtayo na ng panibagong flood control yung susunod na presidente. Hindi Narinig nyo yung sabi, ang mga warranty nga, di ba? 5 taon, 15 taon, ganon. Kumbaga pang matagalan Ngayon, tingnan nyo, 11,000 plus Sir MR, sabi ni Ronnie Canas Julian. Di ba? Ngayon mga kababayan, nasaan yun? Bakit hindi gumagana? Kaya po, nagtaka ang Pangulo. Ba't tayo binabaha? Sabi nung nakaraang administrasyon, 11,000, 14,000 yung kanilang mga flood control. Ba't binaha tayo ngayon? Wala na. Di ba? Yan yun. Kaya tayo binabaha ngayon ay dahil sa katarantaduhan noong administrasyon. Ang mga tulay na bumagsak ay noong panahon ni Digong ginawa. Sabi si inyo ilan Sabi, 120. 120 ang build na itatayo nila. 14 natapos. 2 tulay bumagsak, 12 na lang. Yung Mount Kamuning pinatanggal, 11 na lang. Layo, wala ilan yun. 10% lang yun, Yung 51 bill, ikaw to, Pulong. Pag nakakakita ko ng number 51 tapos may letrang B sa gilid, si Pulong agad yung naaalala ko, Yung 51 billion na inilaan ng House of Representatives kay Pulong Duterte ay ginastos sa kanyang mga pambababae. Sa halip na sa flood control. Biruin mo yun, Tapos nga makita natin si Pulong, nandun sa beer house, sasayaw-sayaw ng gano'n. Tapos biglang mananaksak na lang pag bad trip na, Kaya't binahang Davao City noong matindi ang ulan. Hindi, hanggang ngayon naman, di ba? Binabaha. Yung overpriced na mga gamit at medisina para sa COVID-19 ay panahon ni Digong. Natatandaan nyo pa ba yung Parmali?
Shout out kay Michael Yang. Di ba? Natatandaan niyo ba, paninyo ba yung Parmali scandal? Isinulat ko sa aking column sa Inquirer at Manila Times at ang mga anomalya na nakita ko noong panahon ni Digong, pero walang nakinig sa akin, bagkos ay inulan ako ng mga kasong libel. Karma daw. Balik sa kanila ang karma. Boss Mark, pananagutan po dapat ni Pulong yung 51 billion. Hindi, ang isasagot niyang mga yan. No? Ay, wala yan. Nipopolitika lang kami niyan. Ganun lang ho ang isasagot niyang mga yan, paulit-ulit. Wala naman yan, pinupolitika lang kami niyan. Diba? Sabi ni Henry Victorio, build ni Digong. Lalo na ang 51 billion ni Pulong. Imbestigahan sana, Sir Mark. Tingin ko uumpisahan na din at makikita na din ho. Lalo na makikita, ano? Sabi ni Joshua Cristobal, buti ang Maynila di binabaha. Quezon City ay ang grabe ang pagbaha. Sa Maynila, wala. Aba, nakapagtataka din. Kasi ang ano ba yun, yung kahabaan ng span niya, nung mga bata pa ho kami dyan, nung mga bata pa ho kami, talagang malalim na din ho yung Espanya na yun. No? Sir MR, sabi ni Sara Duterte, bata pa lang daw siya, binabaha na ang Davao. Ano ang ginawa ng tatay niya, no, sa mahaba-habang panahon? Biruin nyo, 3 dekada ho silang mga nakaupo dyan. 3 dekada hanggang sa ngayon, Duterte pa din ho ang nakaupo. Walang nangyayari. Diba? Hindi, sabi naman daw po ni Pulong, mga boss, no? Humuhupa naman. Humuhupa naman daw yung bahado sa kanila. Yun ang sabi ni Congressman Pulong. Sabi ko naman, sandali lang. Meron bang baha o merong lugar na binabaha na hindi humuhupa? Tingin ko lahat naman yan humuhupa eh. Hello? Lahat naman yan humuhupa, mga kababayan. Pero yung sa kanila, pag nakita nyo, talagang umaalon. Mapapasabi ka, wow, dagat. Oy, hindi. Davao yan. Mga taga Davao, wala kayong magagawa. Wala kayong magagawa kundi magtiis. No? Buti nga. Hindi, mahilig ko sila doon sa mga idol ko kasi, ang mga Duterte. Di ba? Tapos ipagsisigawan pa, pangalandakan pa po nila sa buong Pilipinas. Safest city in Southeast Asia. Ha? Sasabihin sa inyo nung mga nakapunta na ng Singapore, sasabihin sa inyo nung mga nakarating na ng Singapore o yung mga Malaysia man lang, sasabihin sa inyo, pinagsasasabi nyo, safest city sa Southeast Asia, Singapore, ang layo nyo, di ba? Sasabihin ng mga DDS, oy Mark, baka gusto mong ma-persona ng grata ka sa Davao. Kakasabi mo ng ganyan sa Davao. Okay lang ho. Wala naman akong plano pumunta dyan. Di ba? Wala akong plano pumunta dyan. Kaya wag nyo na ako takutin na ipepersona ng grata ako. Kung kunyari ho, meron akong 15 mil pang pamasahe. Mamimili ako sa dalawa. Hong Kong o Davao? Manggagaling ng Maynila. Mahal ko po ang Pilipinas, mga bossing. Pero kahit papaano naman po, mas pipiliin ko yung Hong Kong. No? Bukod sa iba na yung makikita mo, malinis pa. Totoong hindi ganun kataas ang krimen, no? At walang sala-salabat na mga kuryente at wala ding wala ding baha. No? Ayaw mo nga, Boss Mark, ang pumunta dyan sa Davao, di ba? Okay na yan. No? Kung ipepersona ng grata nila ako, times 10 pa nila yun. No? Para kahit kahit matigok ako, Mark, sa susunod na buhay mo, persona ng grata ka pa din. Sa Davao. Okay lang po, walang problema. Alaws po tayong planong pumunta dyan. Pasensya na ho. Real talk lang. Wala pa, ngayon ho, mga bossing, ang ating vice-presidente, may iniebas. Sabi ni Dominador Blaser 17, shout out boss Chief Amo sir,
pang number 2,000 ako. Ang dami naman like dyan. Parang hindi pa nga tayo umaabot sa ano, sa 1,000. O, 431 pa lang yung like natin. Tapos meron tayong 1,600 viewers. Eh, nasaan yung ano? Nasaan yung 1,200? Ah, baka mga DDS. Tigil ko na nga ito. Nagtampo eh. Hindi, joke lang. Oh, no? Game. Tuloy na natin. 437 likes. Oh, ilan tayo? 1,600? Oh, anyway.